Okay, good day mga kabarkada at welcome muli sa ating Kachikan Channel, no? Ako po si Jolo Losanyes, kasama ko ating co-host. Yan, ako po si Demel Canlas ng Kanokma TV Game Farm at ng Canlas Brothers. At syempre, ngayong araw mga kabarkada, napaka-espesyal. Guest po natin ng isa sa mga talagang sumisikat na magmamanok ngayon. Mr. Alvin Biray Yan, at ang kanyang chief handler, Boss Nilmar. Boss Alvin, bati ka muna sa mga barkada natin. Magandang araw sa inyong lahat, mga katropa, mga ka-chicken. At syempre, Magandang araw sa mga tropa at kasagupaan. ito, Batch 8. yun, madalas kong kasama to sa mga laban. Kaya matagal na kami magkakilala ni Mar. Pero si Boss Alvin ito lately lang, boss, nakilala natin. No? Boss, introduce mo naman yung sarili mo. Anong pinagkakabalahan mo? Saan ang farm? Nga ganun. Ako po si Sir Alvin Biray. Busy tayo sa office. Nature ng hanap buhay natin ay developer. At then at the same time, realty. Ayun, may mga office kami sa law firm. Then, siyempre, hindi natin pwedeng iwanan ang ating passion, ating mga kanokis. So, nagagampanan natin na pagsasabay yung ating passion and then yung ating hanap buhay. Ayun, sa tulong ng ating mga guidelines, si Sir, si Sir Canlas, and then sa ating butihing handler. Yan. Boss Alvin, tanong ko lang po, ano pong pangalan ng game farm nyo at syempre, saan po ito located? Ano kami, LC Dalig Game Farm. So, before nasa Bumbungan kami. Saan po banda yung farm ng LC Dalig? Ngayon, nasa Pililla kami. Pililla Rizal. Lumipat kami, mas malaki. And then, nagpa-plan na kami na mas malaki pa. Pero boss, ang dalig, di ba? Binangonan yan. Ang dalig. Ang dalig Oh. kasi bayan-bayan, may dalig eh. Oo nga, sabagay. Sa Rizal, pare-pare sa mga pangalan ng bayan. Ibig sabihin daw nun, kaya na LC Dalig. Yung LC, sa kay Commander yung Leti Cruz. Mhm. And then at the same time, yung hanap buhay ko, Quarry, yung dalig, yun yung bato na, na ginagawang pang-recraft. Naisip ko, sabi ko, para siguro kung i-tie up natin yung salitang dalig sa manok, matigas. Oo. Kaya yun, sinubukan namin. Medyo doon sumikat yung LC Dalig. Madaling tandaan. And then, pag nagcha-champion, sinasabi, dalig ba naman? Dalig. Bato. Riprap Yun. na, malaki. Ay, Sorry, bago lang sa yung pandinig manok. ko yung word na dalig. Oo nga, Bago lang sa pandinig ko yan. Ito by the way po, paano kayo nagkakilala ni Sir Wilmar? Nilmar. Kami noon, nung way back 2009, naging magkaibigan kami ni Colonel Grande. Hmm. Binili ni Colonel Grande yung lupa ako sa Sampaloc, ginawang farm. At the same time, dala-dala ni Colonel Grande si Nelmar. Doon ko siya nakilala na. And then, nung mag-stop si Colonel Grande, nasa akin na din siya. And then, up until now, nasa akin siya. So, almost 18 years. Siguro. Tagal na. No? Tagal na. Kaya yung laban namin, parang ano lang yan may panalo, may Oo. talo. Pero medyo nag-concentrate kami ngayon, na-focus kami after nung makapasok kami ng academy. Mm. So, nung way back 2008, hindi kami masyadong although lumalaban, hindi katulad nitong Hindi consistent. after ng academy, nag-consistent na siya. Talagang Yun. Ikaw naman, Boss Nilmar. Konting background naman sa'yo. Ako, kilala na kita Pero yung mga kabarkada natin, ayan, kwentuhan natin. Paano ba nagsimula si Nilmar? Ayan. Ako nga pala si Nelmar Laurea, taga Davao City. Nag-umpisa ako sa pagmamanok nung nagkakilala kami ni Colonel Grande sa Taytay. Yun, nagpapaupa ako ng manok sa kanya.
habang habang ano, habang nagpapaupa ko yun, nanalo naman yung pinaupahan ko manok sa kanya. Tapos yun, nagsabi siya sa akin na maggawa kami ng farm. Hanap ako ng pwesto. Kaya ngayon, nakakita kami ng farm sa May Angono, Rizal. Tapos doon kami nagkakilala ni Sir Alvin Reboldela ng 2009. Nagkakilala kami doon sa nabili namin gagamitin namin gawing farm. Yun, doon nag-umpisa ang pagmamanok ko. Nadagdagan pa nung nag-training kami sa schooling. Yun, nadagdagan yun at nag-umpisa yun ng nagkaroon ng consistent yung panalo, mga laban, meron din kaming talo pero mas lamang po yung panalo namin sa laban. Yun lang po. Tanong ko lang po, anong schooling ba yung pinag-anuhan mo, pinag-aralan mo? Yung sagupaan, batch 8 Selectrogen. Nitrogen. Yun. Etong May lang, May 3, May 2 and 3. Katatapos lang nitong May. Yun. Paglabas ko ng academy, eto na malupit. May circuit kami ng RGBA. Nun. Ito, derby nung time na yon. Pagdating ko ng Taytay Arena, sabi sa akin, eto, bagong labas to, sigurado, pandiin yan. Sabi. Oy, ngayon baka yung sarili ko. Sabi ko, kailangan kong manalo. Na-pressure ako bigla. Lalo na yung mga ano ng staff ng RG. Sila Bitoy, si Hugo. Yan, sabi niya, ito, kailangan, ngayon, ang nangyari na yan, kinakabahan ako ngayon. Sabi ko, sana, bumalik ako sa Cock House. Sabi ko, sana naman, pagbigyan mo ako, at saka huwag niyo ipapahiya ako kay PA. Yun, time na yun, dininig naman. Talagang dininig naman. Kaya kami ay naka 9 points. Grabe. 9 points kami sa RGBA. Nakadalawang tabla ako, kaya tapos yung isa talo. Yun. Kaya ang nakakuha lang ng score 11 points lang, sayang. Nanginayang kami pero siguro hindi pa rin sa amin. Ayun. Pero paldo pa rin. Oo. Importante pa. Oo. Ayun, pagkatapos ng RJ, lumaban uli kami, naulit naman sa San Pedro, naka-double champion. Taytay muna, sumunod naman, naulit uli sa double champion ng San Pedro. Yun yung time na yun, sabi ko, tama nga yung napuntahan kong schooling kasi nakikita ko kasi talaga sa larangan ng pagmamanok ni Sir PA, matagal na rin ako nag-aano sa kanya. Sa dami-dami kong naging kilalang mga mananabong, ang nakikita ko talaga, consistent talaga si Sir PA sa labanan. Yun lang napapansin ko. Kaya yun, gusto ko naman makabahagi ng nung kaya kami nakapasok doon, nakabahagi naman at na-share ko rin sa sarili ko na parang doon lumakas ng loob ko kahit sino, kabangga. Hindi ako natatakot. Basta lagi nasa isip ko lagi yung mating kong dalala, pandin ito. Yun lagi yung ko. Yun tsaka yun, kailangan, sabi ni Sir PA, hands-on ka talaga sa manok mo. Kailangan nakatutok ka. Yun. Kailangan kabisaduhin mo raw aralin mo yung ng manok mo, galaw, bawat pakilos mo sa gradas, kung ano yung gagawin mo sa gradas. Ayun, ginawa ko naman at maganda naman naging resulta. Ayun, tuwan-tuwa ako. Yung yung mating mo, pang din ito. Oo. Kaya pagka duda ka, hindi pang din. Babalik na rin daw, sabi ni Sir Jolo, babalik na rin ko raw. pag hindi ba pandiin. Oo. Kuya Mar, may tanong pala ako sa'yo. So, siyempre, after ng schooling mo sa Sagupaan, siyempre, yun nga, ang ganda ng naging performance at resulta ng mga, ng mga nilaban mong manok.
Ano yung mga bagay na inalis mo na dati mong ginagawa after ng sagupaan schooling? Napakarami. Sobrang dami. Yun katulad nga yung mga, kasi gumagamit ako dati, Ridsel, kung ano-ano, kung Libimin JK, kung ano kahit anong mga produkto na, yung bang, yan, inihalo ko sa sa mga, may wheat germ pa ako, kung ano, mga supplement, kung ano-ano. Ang dami. Yun nga, yung sa schooling, na doon ako na touch na ganun lang pala kadali yung pagmi-mix ng procedure ng patuka sa mga hinahanda. Hindi na kailangan na kung ano-ano pang ginagamit. Lalo, tama po, nakakasira po talaga yung sobrang daming mixture sa manok. Yun, natutunan ko yun sa sagupaan, Sir PA, na natural lang. At saka hindi kailangan, yun, yung pagdating sa pagpo-point, hindi kailangan na sinasabing tipirin sa tubig, yung moisture. Hindi po totoo yun na, kasi nakikita ko nung dati, siyempre, yung moisture ng manok namin, 3 dips na lang, pagka kinikiping 4 days before the fight, nagkikiping na, nagmi-maintain na ako ng yung ilang tubig lang pinapainom, 8 dips, hanggang doon, hanggang pagdating ng laban, na pawala. Pangit pala yon. Ayun, kaya siguro hindi consistent yung panalo. Kaya ganon. Yun, nung inano ko sa sarili ko, inaral ko talaga paglabas ko ng academy na yun. Tinama ko yung sinasabi ni Sir PA. Huwag ka matakot na magpainom ka ng tubig na day of fight. Huwag ka matakot. Tapos yung saging, yung sinasabi, yun, ginawa ko lahat-lahat yun. Yun, naging consistent ako sa laban. Yun lang, hindi ako mahilig magpo-post ng laban ko na ganito, panalo, ganyan. Hindi ako mahilig magpo-post talaga. Pero Boss Alvin, sa'yo naman, nakatipid na. Napakala- Magandang sa Oh. gastos, no? Sobrang tipid talaga. Kasi sabi ni PA, saka ni Sir Tony, tinignan ko, napakaraming advantage. Unang-una, sa gamot. Dati napakadami na gamot. Halo-halo. Eto, nung sinabi niya na doon sa natural, nung unang naming laban pagkalabas namin, kinabukasan, sabi na, sumubok tayo. Tingnan natin kung totoo talaga. And then, may time pa na nagtatatawag ako sa kanya. Turukan mo. Parang hindi yung kilos, parang hindi agresibo. One time, siya naman masunod. Sige po, boss. Pinakikita niya yung ang ringgilya. Boss, tinuturukan ko. Yung pala, wala laman. Inamin niya, nung tapos na laban, nanalo na kami. Boss, hindi ko talaga nilagyan, pero para hindi ka lang maghalit, pinakita ko sa'yo. Kunwari yung ringgilya, tinurukan niya Pero napakaraming advantage. Napakarami, super. Kasi, unang-una, yung kinakailangan pala yung tiwala mo sa manok mo. Yun. Ayan. Dedikasyon. Dati kami, hunter siya. Pag sinabi ko, Mar, yun. Kasi ako, mapamahiin ako Sa kulay. Mangulay ka. Oo. Nung sinabi ni Patrick, kung nangungulay ka, di manok na, kulay pula lang ang alagaan mo. Para hindi... Oo, walang... All season. walang siso. Sabi ko, oo nga, pwede. And then, nung after namin academy, napakaraming pagbabago. Katulad ng mga itinanong ko kay Idol, gumagamit ka pa ba ng mga nanalo na gumaling? And then, yung bang manok na pinatay mo na kalaban Tapos, at saka kumalas. mayaw. Sabi, advice niya, katayin na lahat. Lahat ng pag alabas namin ng academy, lahat ng may content difference, pamigay mo. Tonto ay mga Binigay namin. Oo. 2 weeks din yun. Oo. Binigay namin. Sabi ko, alisin lahat. At sabi ko sa kanya, kung ano yung gusto mo. Yun lang Yun na. matitira. Pero laking
pasasalamat kasi mula nung sinunod ko yung sinasabi niya, napakagaang. Makikita mo yung manok, makikita niyo sa laban namin. Yung manok, di ba may laban tayo na halos durog, Basaan. tagal. Pero ito, Saglitan lang. panay apaktari. Meron man natatalo. Pero makikita mo talaga. Patay din yung Oo. kalaban, gano'n. Sabi ko, ano bang meron? Wala namang gaanong gamot. Eh, tinignan namin bago ilaban ni Idol yung kanyang manok. Di ba hinawakan pa namin. Sabi ko din, Mar, ang laki ng buto. Habang kaya natin sa kalaban tayo pumusta. Yung nilaban ni Idol Kelso na sa, 24M. yung Hawak-hawak ano, yun eh. nung Ang laki ng buto eh. Pero sabi niya, di kasi ang mahilig kasi si boss sa sa machong manok. oo. Mahilig siya. Ang sabi ko sa kanya nung naghahanda ako na hindi ko kasi ang gusto ko kasi sa manok, may balikat, may pityo. Maluwag yung ilalim, yung singit Yeah, para mas maganda mag-deliver ng palo. Eh yung kay boss kasi nung araw na gusto niya malaking katawan, macho. Ang problema, ang ilalim masikip. Kaya nagso-short cutting ang manok. Oo. Ay, yun nung pinahipo ko sa kanya, pinahipo ni Sir P yung panlaban niya. Sabi ko, Ayun, ayoko. sabi ko sa Kumbaga, kanya, ikaw hindi mo bet. sabi Hindi ko eh. ko sa kanya, oh, ayan boss, yan yung hinanap ko. Sabi niya, oo nga, bakit ang payat? Sabi niya, gano'n, Ang sabi buto, niya, ang laki. ba't parang ang yung ilalim daw. Sabi ko, ganyan po talaga. Nung nangyari, tapos na yon nung binitaw ni Sir P, doon siya nagulat. Kasi yung pinabitaw sa harap namin, wala niya akong pumalo. Yung extended talaga yung paa niya. Kaya sabi ko, yun kaya gusto niya yan, boss. Yung ganyang long distance talaga yung niya, yung bigay na bigay. Sabi ko sa kanya, yung kabitawan niya, magaling din yung gray. Talagang bilib ako dun sa mga manok. Kaya, yun, sinare ko yun sa sarili ko dun. Pagdating sa farm, yun ang ginawa ko, yung mga ganong bagay. Yun, dun ako nananalo, dun lang talaga ako. Yun, una-una, talaga, wala nang masyadong gamot sa inanda. Kung ano yung babad mo, binabad lang namin 1 hour. Wala na, yung hugas. Hugas Wala na, yun lang winning line, yun lang lalagay namin. Wala nang iba kung ano-ano. Dati napakadami kong nilalagay ngayon. Eh, Boss Alvin, matanong ko lang din, no? Yung sistema, binago nyo, maganda na. Oo. Tanong ko lang pagdating doon sa manok, ano ba yung mga manok na ginagamit mo? Breeding mo? O bumibili ka ba? O ikaw na mismo, nagbe-breed tapos ano yung mga linyada na yung ginagamit? Sa laban, lalo yung MBC, Oo. gusto ko talaga yung breed namin. Pero hindi naman maganda lagi yung season. Siyempre, kahit siya namang farm, medyo kinakapos. And then sa dami naman na ating kaibigan, pagka may kumbidahan, kailangan natin mag-provide. Bumibili. And then hindi naman kami yung napakalaking farm na napakarami ng breed. So, mostly, pero yung mga pang materialis namin, talagang doon kami focus, lalo yung ginagamit namin sa malalaking event. Ayun, meron kaming Sanino White, diyan kami. Diyos na Oo, talagang pagsapol, ingat na ingat akong Pares sabi kayo- sabi ko, in-advise nila pasukan mo ng Kelso, White Kelso. And then may time na pumunta pa kami kay Sir B-Boy, pero pagdating sa farm, nag-iisip uli ako ayaw ko talagang maiba eh. Kaya ginawa ko, nag-throwback na lang kami. Yan na lang. And then yung brown red ni Jorniki. O doon, medyo malaki ang buenas namin. Kahit siyang sabungan, naabangan yun. Tapos yun, sabi namin ni Mar, sabi ko, dati kasi napunta si Mar kay Sir Sunny. And then sabi ko, Mar, balik ka na. Kasi napagbigyan uli ako, bumalik uli. And then sabi niya, boss, although nananalo tayo, nagka-champion kami, may mga trophy kami, para bang kulang.
Sabi niya, boss, mag-seminar kaya tayo. Nag-advise daw, sabi niya. Sabi ko, kung inong talagang maganda, palipas kami ng 2 days yata. Sabi ko, go na tayo. Kasi kung anong request niya, ako talagang, sige, ilang araw kami doon. And then, nung paglabas nga yun, nag-usap nga kami. Labas kami ngayon, pag-uwi, hapon, nagulat ako, sabi niya, sumubok na tayo bukas. Bukas agad. Bukas agad eh. Sige, ako naman lagi, sige, walang hindi. Pero may kaba pa rin ako kasi although iibahin nga yung sistema, wala nang gamot a day ng laban. Dati kasi nasanay kami na 3 hours before, tira kami. Pinapatak. Oo, talagang. Ito, sabi ko, tingnan natin. Hindi, yun, napagbigyan, sabi ko, sige, subok pa uli. Kasi kami nung pumunta sabi niya, baka hindi tayo swertin, nagdala siya, double. Di, punta kami San Pedro. Dating doon, nakita ko, medyo hindi pa yung, kumbaga, hindi pa popular yung LC Dalig. Nagulat yung sina Bon Cruz, San Pedro. Maayos pala. Ayun. Tapos ayun, tuloy-tuloy na. Dati nakaka-champion kami, solo din, natachambahan namin yung, kaya lang hindi katulad ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, Mar, nagplano kami. Sabi ko, what if kung bukas tayo ng panibago? Ayan, nagpaplano kami na mapalaki ngayon. So, una namin provide mga tao muna. Tao bago yung facilities. Ayun, malaking pagkakaiba. Malaki. Kasi dati ako yung bang maselan ako. Pag sinabi kong hinipo ko, iyan na. Minsan siya, siyempre, siyang handler, siya na, boss, itong gusto. Siyempre, pag sinabi ko ganun, pero ngayon iba na, napakalaki. So kagaya nga po ng sinabi nyo kanina, kasi 'di ba kuya, nakwento mo na pinapakita mo kay Sir Alvin na nag-i-inject ka. Oo. Pero hindi naman. So doon na pumapasok yung parang yung natutunan mo. Yun. Kasi sabi nga nila, kung talagang gusto mong ma-improve yung sarili mo, makita mo yung talagang resulta na hinahanap mo, kailangan mag-explore ka eh. Kumbaga kasi dito sa pagmamanok, magastos talaga to. Kumbaga, 100,000 talaga uubusin mo bago mo makuha yung tamang sistema. Na magtataka ka, hindi kaya sa linyada, kaya natalo tong manok na to sa sistema ng handler o kaya sa gapper. Ayun. 'Di ba? So kagaya ng ginawa ni Kuya Mar, talagang tinesting niya. Although labag naman sa rules ni Sir Alvin. 'Di ba? Maganda rito parang Demil, no? Open silang dalawa. Oo. Kaya after mangyari yun, umami naman. Mamin. Ano naman, honest naman. Di kasi kaya inamin ko sa kanya, baka mamaya sabihin niya, Mat, indikan mo na naman. Pag may labang kami, delikado. Delikado, baka umasa siya. Totoo, tama yun. Susunod, magsisinungaling ka na naman. Kaya sinabi ko na yung totoo kasi baka mamaya umasa na naman siya sa susunod na laban na ganun, ganyan. Ganyan lang pala. Talaga, Mali yung ang sa akin lang talaga, sinunod ko lang kung ano yung natutunan ko sa cooking school na napasok ko kay Sir PA. Yun lang ang inano ko. Ayun, sa mga kabatchmate ko rin sa batch 8, Selectrogen, subukan nyo, walang masama. Kumakita yung mga kabarkada, yung relationship ng handler at owner dito sa LC Dalig Game Farm maganda. Oo. No? Kaya maganda resulta kasi maganda yung relationship nila. Kaya yun ang magandang gayahin natin, no? At saka magandang halimbawa to si Kuya Mar eh. Yung sinungaling niya nakakabuti. Kuya, tama ba yan? Tama yun, tama. Nagsinungaling ka para sa ikakabuti.
Ayun. Yun ang mga gusto kong kasama. Kasi mahirap naman yung ano, kasi alam mo nang mali eh. Oo. Tapos i-apply mo pa eh. Alam mo naman sa amin dito sa Rizal, pagka sinabi, simple ang handler na yan. Mm. Ayun. Pero Napaka- bilib din ako kay Boss Alvin. No? Oo. Kahit na sabi mo, owner ka, dapat ako lagi tama, ako may-ari eh. Kaya niyang tanggapin na minsan kailangan Kailangan talaga may pagbabago talaga. Kailangan mag-adapt tayo, ganito, boss. Pero Sir Alvin, nung umamin siya sa'yo, anong na-feel mo? Hindi na kasi Nanalo naman eh. pinag-aralan ko kasi bakit niya i-insist yung kanyang ano. Ibig sabihin, yung natutunan sa academy, Ina-apply. kailangan pala talaga eh. Kasi sayang yung effort mo doon, yung bayad mo doon. Totoo. And then, kapag pala ang goal mo ay talagang para umangat at tagumpay, doon ko nakita sa kanya na ipaglalaban niya. So, ang sa akin naman, napakalaki ng pagkakaiba ngayon kasi ibinigay ko sa kanya kung ano yung gusto niya. Lahat. Sinuportahan. Oo. Farm, oo. Basta pag tumawag ako sa kanya, o anong panlaban natin, okay na ba? Kaya lang, lagi ako may advice sa kanya na, Omar, nakapaligo na ba yung ating panlaban? Update pa rin. Then, kahit gabi, pinupuntahan ko. Yun. Naroon pa rin yung guide na baka kasi makalimutan o ano ganun. Pero, yun nga, yung tiwala, kailangan magtiwala ka. Ibuhos mo tiwala. Todo mo na. Yan ang advice ko talaga. Sa mga kabarkada naman natin, Boss Alvin, baka meron kang advice, no? Yung sa mga aspiring din na maging kagaya mo, na kahit na sabihin natin na nagsimula ng hindi kilala, ngayon unti-unti sumisikat na. Ano lang, maging, hindi naman yung sinasabi na kailangan mong mag-acquire ng mamahaling materyales. Kuminsan kasi, kahit makabili ka ng maayos na materyales, nasa handler pa rin talaga. Tayo naman na mga owner, although tayo nakatutok, pero kailangan pa rin talaga yung imbang sabi nating, yung handler kasi parang nakita ko talo pa yung pamilya nila. Dinaig yung asawa eh. Oo. Kasi lagi nakatutok. Kahit utusan ko sa ibang lugar, isip niya nasa manok. O yung manok ko, baka mamaya, o gano'n ganyan. So, yun ang advice ko. Kahit anong gagaling, anong ganda ng materyales, kapag wala kayong tiwala sa handler, halimbawa sa breeder, so ako sa breeder ko kung anong gusto ng breeder bigay ko lahat O papagawa tayo boss ng ganito. O boss, bili tayo ng ganito. Yun. Magtiwala lang tayo talaga. Kasi hindi naman tayo dadali ng handler pababa. Kasi nakita ko yun ang yun ang buhay. Pag sinabing handler, yun ang buhay nila. Tayo ng mga owner, mostly ibang owner dyan, may ibang source of income yan. May ibang mga pinagkakakitaan. Pero si handler, pag sinabing handler, yan ang buhay niya. Sa manok na talaga Yan. Nabanggit mo, boss, yung income, financial. Kumusta naman, boss, ang suporta ni Madam? Pagdating sa financial. Ay, number one, kasi kahit saan akong farm bumisita, kasama ko siya. Oo. Kahit anong oras pumunta ako sa farm, kasama ko siya. Kumbaga, pag sinabi ko may laban tayo ganun, never kong narinig na, ay, wag muna tayo lumaban. Ay, wag yun ang ilaban. Hindi. Mawi-witness ni Mar talagang full support. Kaya wala akong masabi na. Pati sa parada. Puso. Lahat. Wala pang masabi Nanonood si Madam, boss. Pati, Baka mamaya sabihin, isip-sip tayo. Mukhang may laban na naman. Kung may laban na lang sa isang araw. Pero kagandaan, alam ni Mar, yung mga bloodline, siya pa nag-i-encode sa computer. Yung madam, lahat. Siya, yung mga gamot, ano na. Sabi ko,
minsan sila nag-uusap na ano. Oo. Sabi ko, minsan kasi baka malis siya eh. Oo. Pero kulang na nga lang, ang request niya sa akin, papasok din daw siya sa academy. Oo. Sabi ko, sige, pagkatapos ng laban, supportahan natin. Kasi, Sabagay, meron po boss, di ba nakasabay niyo mga babae? Mga asawa din ng mga sabongero. Kasi, mga kabarkada, yung iba kasi uma-attend, yung mga asawa pina-attend kasi yun ang ginagawang farm manager. O, para siguraduhin na safe yung mga ino-order, yung finances, tamang-tama ang pasok, tsaka hindi umo-over sa gastos. Importante yun. Yun. Kaya nga, nagpaplano kami, lagi niyang niling, papasok din daw siya. No. Academy. Kontakin mo lang ako. Ayun. Hindi, tsaka ano kita naman talaga yung resulta Oo nga. Di ba? Oh, Ikaw, talaga. anong ma-advise mo naman doon sa mga handler natin na nanonood ngayon? Yun. Sigurado marami nakakakilala sa akin. Oh, yung base sa ulit Marami nakakilala sa akin sa Rizal, kahit siguro saan, kasi South or North nung araw nung kay BMY ako, di ba? Lahat ng sabungan na yata dito sa nasa sabungan ko na. Nung araw kasi, yun. Ma-advise ko lang sa mga handler, basta sipag lang. Tapos, yung kailangan nakatutok lang lagi sa mga panlaban natin. Kalimitan din kasi, minsan meron din kasi ibang handler na puro na lang utos. Hindi na gumagalaw. Yun. May assistant Ang hirap eh. Di, kasi ako rin may assistant. Kaso, ang ginagawa ko, hindi ako, nagtitiwala naman ako sa assistant ko, pero kailangan din talaga ikaw mismo, kasi pagdating ng laban, pag nagkaroon ng error, alam mo yung gagalawin mo. Alam mo kung saan ka nagkamali. Kasi pagka ganyan assistant, puro utos-utos lang sa assistant, Baka hindi yung, mag-inject. baka yung assistant na lang ang maging handler. Kaya yun, advice ko lang sa mga yun, kailangan hands-on tayo sa mga panlaban natin. Yun lang, mga ka-handler. Yun lang masasabi ko. Hindi, tsaka ang pag-handler kasi, kagaya handler ka, di ba? Hindi lang basta manok ang kailangan mong hawakan dyan Kailangan marunong ka rin humawak ng walis. Oo. Di ba? Oo, Kahit talaga. anong ganda ng manok mo, kung madumi yung facility mo, yun, ano tama mangyayari dyan? Oo. Magandang Tama yun. yun. Tsaka importante, hindi ka dapat hard loser. Totoo. 'Di ba? Kasi ganyan ang sabong May panalo, may talo. May kilala ko ganun pagka talo, Gagalit. gagalit. Oo. Pag nanalo, Totoo. Okay. lang. Oo. Ganun. Di, tsaka kung kunyari, handler ka, tapos hindi ka naman hands-on, inaasa mo lang sa mga assistant mo. Utos lang. Pag natalo, kunyari, puro talo, mainit ang ulo ng amo mo sa handler. Ngayon, itong handler, mainit ang ulo sa mga assistant. Aba, pwede ka sabihan ng assistant na, ako naganda kasi yun, di naman ikaw Di ba? Totoo yun. Kaya, yun lang ang advice ko. Kailangan hands-on lang lagi sa mga panlaban. Tsaka minsan mamukat-mukat mo yung assistant yung na pinapirate. Totoo. Kaya iwanan yung handler. sa amin naman ni Mar, pagka kami ba natatalunan, mostly naman, lagi namang may talo din. Pag naramdaman ko medyo, siyempre, malungkot, iniisis ko agad, Mar, yung susunod natin laban sa ganun. Binubuksan ko na kagad yung panibagong laban. Para ang mindset niya, babawi ako dito. Yun. So, sa mga owner, yung relation sa handler, dapat katulad ng ni Commander. Pagka kada laban kasi, sabihin ko, nalaglag yung isa. Sabihin niyan, yung pangalawa, sure ball na yan. Yun. Malaki yan natutunan ko kay Nelmar kasi yung attitude paglaban, bawasan yung stress, yung kahit anong pumasok na may problema. Sabi niya, focus lang tayo. Focus lang. Totoo talaga, focus ka lang. Yan. And then, pagdating sa sa financial, pinaubaya ko na sa kanya. Ma-witness naman siya Magaling Lahat ng gastos alam, binibigay sa akin. Pero okay na yan, Mar. Basta sa atin naman na mga owner, yung makauwing champion,
priceless yung batiin ka ng ating mga katrope. Oh. Oh, pare, congrats. Yun, priceless yun. Kaya kung minsan, may laban tayo na champion, pero pagdating sa financial, Lugi pa. lugi. Oh. Nangyayari yun. So, pero sa akin, may mga bumati sa atin, Masaya. panalo. Talagang sabi niya, pare, nalaglag yung manok nyo, pero super eh. Oh. Di ba? So, may time talaga na nadidisgrasya eh. So, kasali. Pero, pagka pinuri yung yung ang galing nung handler mo, tibay nung Mano. pagkakakondisyon. Ayun na. Yun na yung ating premyo. Yun na. Doon tayo hinahangaan sa ganun. And then, dati, pag natatalo tayo, laging naghahanap tayo nung dahilan Oo. sisi, ganito. Hindi eh. Kapag natalunan pala, ang i-advise nyo kagad sa mga handler nyo, hanapan nyo kagad ng panibagong laban. Para ma-mindset niya na, ay, babawi tayo dito. Bawi ka agad. Yun. May chance. Oo, lagi may chance. Lagi may chance. Hindi, tsaka parang yan yung pag nasa loob ka na sa bungan, di ba? Kunyari, talo yung isa mong manok. Pagbaba mo ng ruweda niya, patak-patak talaga pawis mo niyan eh. Pati singit mo, basang-basa eh. Ang lamig naman ng kakaos mo. Di ba? Ang una mong ginagawa, pagkatapos ng una mong laban, kunyari, natalo, labas mo yung second fight. Yun. Limber natin. Monitor ka kagad. Kumbaga, hanapin mo na kagad kung ano yung pwede mong adjustment. Di ba? Kasi kung lagi mong isipin na talo yung first fight natin, masusunod-sunuran ka talaga niyan eh. Pag natalunan ka ng isa, hanapin mo kagad kung ano yung magiging solusyon. Di ba? Yun yung nun. Kumbaga, move on. Nangyari na kasi. Ako naman, mindset ko dun sa mga labang ko. Ang laging nakatanim sa isip ko yung yung si Boss PA ang nakatanim lagi sa isip ko kada labang ko eh. Kasi, iniisip ko kasi pagka yung kailangan, baka hindi mag-perform yung manok ko ng maayos. Ay, wala pala to eh. Silbing nag-aral-aral pa to kay PA. Para yun lagi nasa isip ko eh. Nag-aral-aral pa to kay PA. Wala naman palang manok, na ganyan lang pala palo ng manok niyan. Yun lagi nasa isip ko pag pumupunta ako ng sabungan. Hindi nawawala sa isip ko yan na yung isip na ganito. Kailangan meron akong maipakita na karapat dapat doon sa manok ko na may pagmamalaki ko lagi yung manok ko na nag-aral ako eh. Bakit hindi ako bakit hindi ako maging maayos yung performance ng manok ko. Lagi yung nasa isip yun. Lalo na yung mga tropa sa Taytay. Yan, kala nila siguro yung ganun lang. Hindi nila alam na ganun lang. Ba't kaya ganun pumalo na yung mga manok ni Mar ngayon? Kasi dati para kang ginagawa, mambubulo ka eh. At least maganda motivation mo ngayon, no? Yung idol mo, talagang idol mo. Idol ko talaga. Talagang yun lagi nasa isip ko pagka pumupunta ka. Kahit anong sambungan, lagi kong iniisip yan na kailangan mag-perform ako. Kung hindi man, matalo man nila ako, patay din naman sila eh. Wala namang problema sa akin. At least natalo. Natural naman natatalo. Pares may tari eh. Mahirap yung matalo ka na walang nagawa yung manok mo. Either lang yung talagang makita mo naman na disgrasyahan lang talaga yun. Huwag lang mapilayan kung ano-ano man. Pero sa paglaban, yun, yung maganda. Yung meron ka laging iniisip. Huwag lang yung problema isip mo. Iniisip mo yung paano ko to. Sabi nga ni Boss Alvin, bigyan mo agad ng bagong schedule. Boss, ano ba yung mga susunod na lalabanan mo? Schedule mo ngayon. Dami tayong schedule ngayon. Lalo yung elimination sa MBC, sa Manila Arena. And then yun namang ating asosasyon sa Rizal, hindi natin pwedeng pabayaan. Laging meron. And then ina-advise ko na nga siya, sabi ko, kakayanin mo ba? Halos ilang araw na sunod-sunod. Malusog pa naman eh. Kaya pa May labang kami ng July 11 25. sa Manila Arena, July, tapos 22 muna ay sa 6 sa Cavite. Yun, 25 Manila Arena. Manila Arena uli.
Tapos yun, yung either siguro yung iba. 26 sa GAP Batangas naman. GAP Batangas. Oo, MBC. MBC ng GAP Batangas. 27 GAP Rizal naman uli. Mm. Yun. Tapos Merong mga 31 kaibigan natin si Jello, Jello. Francisco. 6 sa Stag sa Taytay Arena. And then August 1 sa asosasyon naman sa amin ng mga balikbayan. Mm. So yun, sabi ko mabigat yung 25, 26, 27. Hindi po, yung 22 ang mabigat na lang. Yung yung 22 ang Oo. pinakamabigat. Yun. Kasi ayaw niyang mapahiya kasi Yun talaga. Yun, isa pa yun. Yun, yung inisip ko. pagdala niya yung mahiwagang mating, ang sabi ni PA, ipakita mo yung ano mo na ikay pandiin. Hindi. Ninervyusin na kaagad yung kalaban. Damang kanak na yung kaagad. Oo. Kaya nga sabi ko, Mm. yung laban na yun, yung 22 talagang pinag-aandaan ko yun Oo. kasi siguradong alam ko na ang sasagupain ko doon eh. Oo. Siguradong alam ko na sasagupain ko doon para na naman akong yung katulad dati yung buhay pa yung WPC yan talagang marami akong nasasagupang talagang mabibigat na laban. Yan na yung sigurado meron talaga tayong makakabangga na matitigas na manok. Yan. Mga kabarkada, bago tayo magtapos, Boss Alvin, invite mo muna sila dun sa palaban mo nga pala. Meron nga pala kaming niimbitahan ko kayo sa November 20. Maagang pamasko. Ating sa Taytay Arena. 5 stag yun. 5 stag. Maganda to. Every champion, 400,000. Yun. At Kung- ano to, boss? Anong banded ba? Banded ito ng WPC. Lahat, O kahit na anong band? kahit anong band. Ano, Basta local? National, So national. para maging masaya naman talaga. Local, national. Local. Local. Kasi medyo November. na yun late na yun eh. So, merong local kasi meron naman na banded ng local national. Pero mostly concentrated itong November 20 ng Local. tingin ko national. Pasok na national. national. Pasok, Oo, national na. National na yan. Oo. So, siguro may mga late naman na Oh, nabagay, November, December, Oo, national. national. So, Ayun. ayan na, ulitin natin. Sa Taytay Arena, November 20, 5 Stag Derby ni Boss Alvin. Salihan natin yan. Every champion, 400K. 400, oh. Napakagalante ni Boss Alvin, no? Every champion. Bigay agad yun, boss. Sige agad. Ay, Sige agad yun. Pero may entry naman yan eh. Wala na. Talagang kailangan straight, maka-champion no? ka. Oo, kasi pag any three, pwede ka na naman mag-insurance. Oo, So, sabagay. sure win ka na din doon. Okay. So, kung makatatlo, apat ang champion, masayang maagang pamasko. Iyon. Ano? At syempre, pakasali kami. Ayun. 400,000 yan. Eh. Ayun. At syempre, bago tayo magtapos nga, sabi ko, palitan na natin yung sombrero mo, Parmar. Total nanininda ka na rin lang sa sabungan. Yeah. Panindigan mo na. Sagupan na nakap, Boss Alvin. Yan. Pangdiin na yung mating mo, yung sombrero mo, sagupan Actually, din. itong sombrero na to, lagi ko sinusuot to pag may laban ako. Isang beses hindi ko nasuot to. Oo. Nakaramdam ako ng talo. ito pa matindi dyan. Yung likod, basahin mo yung likod. Ano nakalagay? Idol. Idol ng Alto ng bayan. Siya na ngayon yun, bagong idol ng bayan. Ayan. Kaya kailangan talaga yung dadaling manok niya. Talagang pandiin. Okay. Hindi tayo. Para Yung hindi pressure. mapaya. Ngayon, pag suot mo to ngayon, mas doble ang pressure niya ngayon. Kasi sagupaan yan eh. Yeah. Okay. So, yan, mga kabarkada, parang Demil. Yun. So, ako naman po, meron kaming palaban din. Next week na to. Sa July 18, Saturday po yan, sa Manila Arena. 5 Stag Derby, Early Bird Edition. Palaban po ng Canlas Brothers. 1 million guaranteed prize. Tapos, syempre, meron tayong Ang title. pangmalangasang trophy. Ang Sa Andre title. Castrillo. Yan, ang title natin is Bakal sa Bakal 9. Yan, magkita-kita po tayo yan. Sobrang tibay, hanggang 9 na, no? Umabot na ng 9. Umabot na tayo ng Bakal sa Bakal 9. So, malay natin, pagdating ng Bakal sa Bakal 10, mas madiin pa yung papremyo natin. Tsaka yung balitang-balita, yung hinahabol dyan yung trophy. Oo. Mahal yun.
Mahal, nasa 100K mahigit. Oo, tsaka ang gawa ni paring Sandro Castrillo. Ayun. Yan, Sandro, yung kabayo ko, wala pa. Bibigyan daw niya ako kabayo eh. Ang problema, ako kukuha ron. Sasakyan ko mula Batangas pa, uwi na rin sa... Magdala ka na lang ko yung helmet. Boss Alvin. Ayan, muli po, nagpapasalamat kami sa napakalaking opportunity na kami maimbitahan dito sa ganitong pagkakataon. At gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kailangan lang sa management, sa farm management, yung magtiwala kayo ng lubos sa inyong mga handler. Yun lang. Ako po ay nagpapasalamat sa Team Sagupan at sa Batchmate 8 ng Selectrogen. At sa lahat ng mga kaibigan at mga kasama ko. Salamat sa lahat sa Sagupan. Ayan po mga kabarkada, kita-kita tayo muli sa ating susunod na episode sa ating Ka-Chicken channel. Okay, yun, naganda ng pasok. Okay mga kabarkada, ako po muli si Jolo Losanyes. Ako po si Demel Canlas. Sa Sagupan, sama-sama tayo. Pang din ito.